Pinalayas ng mga doktor ang mahirap na matandang lalaking itim mula sa ospital, ngunit nang dumating ang kanyang anak si Walter Jenkins, ay nakahiga sa isang masikip na steril na silid sa Rose Hill Hospital nakikinig sa mahinang ugong ng mga kagamitang medikal at banayad na yapak ng mga sapatos sa pasilyo. Siya ay isang matandang lalaki balat na pinagod ng panahon at paghihirap na rito para sa gamutan ng pagkabigo sa puso. Sa labas ang Rose Hill Hospital ay ipinagmamalaki ang isang walang kapintasang reputasyon, makabagong pasilidad, mahabaging mga tauhan at mahabang kasaysayan ng kahusayan sa medisina, ngunit ang pamunuan ay may partikular na pokus sa kita na minsan ay natatabunan ang mga makataong layunin. Si Walter ay na-admit isang linggo na ang nakalipas matapos siyang bumagsak sa harap ng ospital. Ang kanyang mga damit ay gusot, ang kanyang bag ay lalong sira, at wala siyang dalang pagkakakilanlan. Mula pa noong unang araw tinitingnan siya ng mga receptionist at doktor ng may pagdududa, kaya ba niyang bayaran ang mga gamutan na ibinibigay ng Rose Hill Hospital, ngunit ipinagbabawal ng mga alituntunin ng pamahalaan at ng pampublikong imahe ng ospital na tanggihan ang isang pasyenteng pang-emerhensya. Agad nilang isinagawa ang mga pagsusuri at natuklasang seryoso nga ang problema. Congestive heart failure ang gamutan ay magiging masinsinan at magastos. Sa kabila ng makabagong anyo, maraming tauhan sa pribadong institusyong ito ang laging nakikipag-ugnayan sa departamento ng billing upang matiyak ang kita. Ang mga bayarin sa ospital ay mabilis na naipon, ngunit walang mailakas ng loob na agad siyang tanggihan ang mga pangunahing doktor sa kasong ito. Sina A.C. Anton, A.C. Carla, at A.C. Maxwell ay kilala sa kanilang husay at hindi gaanong kanais-nais sa kanilang pagkayamot sa mga pasyenteng hindi makabayad. Si A.C. Anton ay matangkad, may kislap ng ambisyon sa kanyang mata. Si A.C. Carla ay masinop at seryoso, isinakripisyo ang personal na buhay upang makaakyat sa propesyon. Ang tatlo ay nagtatrabaho ng magkakasama at ang kanilang kakayahang magdala ng mga pasyenteng may mataas na bayad ay nagdadala ng malalaking komisyon para sa kanila at kita para sa ospital. Sa mga sumunod na araw matapos ma-admit si Walter, mabilis na naipon ang mga bayarin. Ang gamutan sa heart failure ay magastos, lalo na sa pribadong institusyon. Pagsapit ng ikalawang linggo, humingi ng kasagutan ang pamunuan ng ospital. Nagtipon ang mga doktor sa maliit na conference room upang suriin ang sitwasyon. Binuklat nila ang chart ni Walter, pinagsusuri ang mga detalye. Ang taong ito ay nagsasabing may anak siyang may magandang trabaho, sabi ni E.E. Anton, puno ng pagdududa, ngunit wala namang dumating upang ayusin ang bayarin. Tinapik ni E.C. Carla ang ballpen sa mesa. Gusto ng pamunuan na palabasin siya. Kung hindi siya makabayad, sumasakop siya ng kama na maaaring gamitin ng iba. Hindi natin kayang patuloy na gumastos ng libre, manipis na ang ating margin. Nakakunot ang noo ni E.C. Maxwell. Siya ay matanda, maaaring nalilito, ngunit kailangan nating tiyakin kung talagang hindi siya makabayad, hindi natin siya pwedeng hayaang patuloy na magdulot ng gastos. Nagpasya silang harapin si Walter. Pagpasok sa kanyang silid, natagpuan nila siyang bahagyang nakatulog. Ang beep ng monitor ang tanging kasama nang mapansin niyang naroon ang mga doktor. Sinubukan niyang bumangon. Ginoo Jenkins, panimula ni E.E. Anton, binigyan ka na namin ng sapat na panahon, ngunit wala pa ring bayad. Binanggit mong ang iyong anak ang aayos ng bayarin. Kumislap ang pagod na mga mata ni Walter, puno ng desperasyon. Sir, ipinapangako ko ang aking anak ay matagumpay na tao. Nasa trabaho lang siya, darating siya. Gaano pa katagal ninyo inaasahan na maghintay? Tanong ni E.C. Carla. 1 linggo, sagot ni Walter. Nilunok ang kaba. 1 linggo, pakiusap. Iniwan siya ng mga doktor na may mabigat na kasunduan. 1 linggo pa, ngunit hindi na higit pa. Paglabas ng silid, mutter ni E.E. Anton, hindi tayo makakakita ng kahit 1 sentimo. Lumipas ang mga araw, na natiling matatag ang kondisyon ni Walter, ngunit nanatili siya sa parehong kama. Walang bisita, walang tawag, walang bagong impormasyon. Pagsapit ng itinakdang linggo, kumalat ang tensyon sa buong palapag. Kinulit ng billing department ang mga doktor, humihingi ng bayad o discharge. Si E.C. Maxwell, na karaniwang kalmado, ay nagsabing dapat nating alamin pa kung sino talaga ang taong ito. Iginiit niyang may anak siyang magbabayad, ngunit wala tayong kumpirmasyon, kaya nagsagawa sila ng paghahanap sa mga pampublikong database. Tinipa ang pangalang Walter Jenkins sa social media. Sinubukang hanapin ang anumang kilalang kamag-anak. Wala silang natagpo ang record ng kasal o anak na kaugnay sa kanyang pangalan. Lumalabas na siya ay namuhay mag-isa. Dumaan ang pagkadismaya sa mukha ni E.C. Carla. Iyon na nga, sabi niya, nagsisinungaling siya. Walang anak, walang pamilya, isang tusong kwento. Galit at nadarama ang panlilinlang, muli nilang hinarap si Walter. Siya ay nakiusap, nanginginig ang tinig na ang kanyang anak
ay totoo at darating anumang oras. Wala sa tatlo ang naniwala sa kanya. Kinabukasan, sa utos ng pamunuan ng ospital, mga gwardiya ang pumasok sa kanyang silid sa kanyang gown. Hindi pinansin ang kanyang takot na protesta at luha sa harap ng mga tauhan at pasyente. Siya ay kinalagkad sa pasilyo. Mga bulungan at paghinga ng gulat ang kumalat sa mga nakakita. Ang huling desperadong sigaw ni Walter ay umalinggaw sa pasilyo, "Pakiusap ang aking anak darating." Ngunit ang kanyang tinig ay napalitan ng otomatikong pintuan na bumukas. Habang siya ay itinulak palabas sa kalsada, sina si Anton, si Carla, at si Maxwell ay nanood mula sa loob. Bawat isa ay binigyang katwiran ang kanilang pakikilahok. Sa parehong rason, ang ospital ay hindi isang charity, ngunit isang banayad na pagkabagabag ang kumurot sa loob ni si Maxwell. Sa loob ng isang linggo, nagpatuloy ang buhay sa Rose Hill Hospital na parang normal hanggang sa dumating ang sunod-sunod na sakuna. Una, ang pangunahing pharmaceutical supplier ng ospital ay biglang kinansela ang kanilang kontrata. Walang ibinigay na dahilan maliban sa pahayag na muling sinusuri ng supplier ang mga kasosyo sa negosyo. Nagmadali ang ospital sa paghahanap ng alternatibo, ngunit napakasama ng timing at nagbanta ang kakulangan ng mahahalagang gamot. Kasunod nito, binawi ng Health Department ang isang mahalagang sertipikasyon na nagpapahintulot sa ospital na magsagawa ng organ transplants, isang napakalaking dagok parehong sa reputasyon at pinansyal. Ang opisyal na pahayag ay tumukoy sa mga alalahaning etikal na aktibo. Kumalat ang mga tsismis ng investigasyon sa mga tauhan. Nilabag ba ng ospital ang mga regulasyon o may uri ba ng paghihiganti? Sa wakas, isang hindi inaasahang audit ang bumulag sa pamunuan. Sinuri ang bawat sulok ng pananalapi ng ospital. Tumanggi ang mga auditor na ipaliwanag ang mga detalye. Sinabing nakatanggap sila ng mapagkakatiwala ang reklamo. Nagsimulang dumugo ang pera ng Rose Hill Hospital at naharap sa posibilidad ng mga kaso kung hindi nila mapapanatili ang pangunahing serbisyo. Sa desperasyon, tinipon ng SCE na si Stephen Hughes ang isang emergency meeting sa pangunahing conference hall. Nang magtipon ang mga tauhan, ramdam ang tensyon. Mga doktor, nurse, administrador, lahat nakatutok ang mga mata kay Stephen. Ang dati niyang kalmadong anyo ay napalitan ng balisang tindig at madilim na ekspresyon. "Natuklasan na namin ang ugat ng ating mga problema," anya, "ang ating mga supplier, ang health department, maraming regulatory bodies, lahat sila ay may iisang hinihingi upang maibalik ang normal na operasyon." Tumigil siya at tumingin sa paligid. Gusto nilang tanggalin agad sina si Anton, si Carla, at si Maxwell. Isang alon ng pagkagulat ang dumaloy sa pagtitipon. Nakaupo ang tatlo na parang bato sa kanilang mga upuan. Si Anton ang unang nakahanap ng tinig. "Bakit kami? Wala kaming ginawang mali." Pinagdikit ni Steven ang kanyang mga labi. "Kinumpirma ng aming mga pagsisiyasat na ang mga hakbang na ito ay nag-ugat sa isang lalaking nagngangalang Miles Robinson, isa sa pinakamayamang automotive entrepreneur sa rehiyon." Natuklasan niyang itinapon ng ospital ang kanyang ama na si Walter Jenkins sa lansangan. Si Ginoong Robinson ay humiling ng pananagutan. "May kapangyarihan at koneksyon siya upang ipasara tayo kung hindi tayo susunod." Naguluhan at nagpanik. Lumaki ang mga mata ni si Carla. "Ibig mong sabihin ang matandang iyon ay tunay na ama ng multimilyonaryo?" "Imposible, wala tayong natagpuang record na may anak siya." Tumango si Steven nang mabigat. Inampon ni Walter Jenkins si Miles Robinson noong sanggol pa si Miles. Hindi niya ginamit ang apelyido ni Walter, ginamit niya ang apelyido ng kanyang ina sa legal na dahilan, kaya walang tumugma sa ating mga tseke. May problema rin sa memorya si Walter bukod sa kanyang kondisyon sa puso. Kaya mahirap para sa kanya na ipaliwanag ng malinaw. Si Miles ay nasa ibang bansa at nalaman lamang na nawala ang kanyang ama nang tawagan siya ng nurse. Nagsimula siya ng paghahanap. Natagpuan nila si Walter na pagala-gala sa lansangan at lumalala ang kalusugan. Huminga si Steven at tumingin sa mga doktor. "Galit si Miles sa inyong malupit na aksyon. Hinihingi niya ang inyong agarang pagtanggal, kung hindi ipagpapatuloy niyang gamitin ang kanyang impluensya upang harangan ang ating mga supply, sertipikasyon at pondo." Yumuko si Maxwell. Nanginginig ang mga kamay. Bumigat ang bigat ng pagkakamali. "Hindi namin alam na utal siya." Malamig ang tugon ng "Hindi ito isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay kapabayaan. Itinapon ninyo ang isang matandang pasyente nang walang patunay ng maling gawain. Nabigo kayong tratuhin siya bilang tao." Ilang sandali matapos ang pagpupulong, kumalat ang balita sa mga pasilyo ng ospital. Sina si Anton, si Carla, at si Maxwell ay maihanggang sa katapusan ng araw upang mag-impact ng kanilang mga gamit. Bulungan ng pagkagulat, galit at sa ilang bahagi tahimik na kasiyahan ang kumalat sa mga tauhan. Marami ang nakaalala sa nakakahiyang paraan ng pagkakadala kay Walter. Palabas ang ilan ay nakaramdam ng awa na matatapos
Ang kanilang mga karera ang iba ay iginiit na ito ay makatarungang hustisya samantala sa labas isang itim na sedan ang huminto sa pangunahing pasukan nakaupo si Walter sa passenger seat mahina, ngunit buhay katabi si Meles na nakatingin ng matalim. Nang lumabas ang tatlong doktor mula sa ospital maputla at may dalang mga kahon nakaharap sila kay Walter at Meles bumaba si Meles tinulungan ang kanyang ama ng maingat sa bangketa, nakayuko ang balikat ni Walter sa alaala ng kanyang nakakahiyang pagpapaalis, ngunit nakatayo ng matatag si Meles ang mga mata ay tumingin sa mga doktor na may kontroladong galit sinubukan ni Ihi Anton magsalita, Ginoo Robinson kami, ngunit pinutol siya ni Meles tahimik wala akong interes sa mga palusot. Tinitigan niya si Walter hawak ang isang kamay iniwan ninyo ang aking ama upang mamatay sa lansangan dahil naniwala kayong hindi mahalaga ang kanyang buhay ngayon mararanasan ninyo ang kaparusahan ng pagtrato sa kanya bilang walang halaga bumagsak ang katahimikan sa lahat dumaan ang mga sasakyan na walang kamalay-malay, ngunit sa maliit na bilog na iyon kumulo ang hangin tumingin si Walter sa mga doktor, halo ng pagtataksil, at lungkot sa kanyang mga mata bagaman wala siyang binigkas nakita siya. Ngayon ang mga taong minsang tumanggi sa kanya na napapalibutan ng yaman at respeto lahat ng hindi nila inakalang mayroon siya nakayuko ang kanilang mga ulo, dahan-dahang umurong ang tatlong doktor pinabigat ng kaalaman na winasak ng kanilang mga aksyon. Ang kanilang reputasyon nilabag nila ang pangunahing prinsipyo ng medisina sa isang padalus-dalos na desisyon na wala ang lahat maingat na inalalayan ni Meles si Walter pabalik sa sedan at umalis sila iniwan ang mga doktor na may mga kahon ng personal. Nagamit at isang pagkakasalang hindi kailanman mabubura ng anumang resignation letter.